Hallelujah. Praise God. Magandang gabi, sister. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi din po sa inyo, mga lahat, kaibigan. Mga kaibigan, kakilala. Saan man dako, kayo naroon. Opo. Maging nasa Amerika, shout out kay Caroline Mucho. Sa probinsya pa. Kay Caroline Morgan. Puro Okay, sila sa Amerika. hello po. Magandang gabi po sa inyo. At saka, kayo man po ay nasa biyahe ngayon, nasa bahay, nasa negosyo, saan man. Amen. You are welcome po para po sa ating programang ito, Cheer Up, The Word Works Program. Opo, at dalangin namin ang magandang daloy ng linya para wifi, no? O signal para makaabot sa inyo. Opo, tama, sister, no? Makaabot sa inyo ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Amen. Tulad nga po ng sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. The way God do things, yun ang pakaunahin natin na maintindihan, malaman, ang paghahari ng Diyos. Opo. At ang Diyos ay maghahari sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita. salita. Oo, yun lang. Kailangang maghari ang salita niya sa atin. Yun ang masunod at maganap sa ating buhay. Pag po tayo magpatuloy, ay Sister Lina, pwede bang magbigay ka ng opening prayer? Sige po, tayo po Hallelujah. manalangin. Okay. Ang manaming banal, ang makapangyarihan sa lahat, God. sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagkakaisa na dumudulog sa trono na yung biyaya. Maraming salamat po sa oras na ito na kami patuloy na binibigyan niyo ng pagkakataon para yung salita o Diyos ay aming may pahayag sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, tulungan mo po kami at samahan sa gawain mo ito pagkat ito po'y iyo. Kami po'y naatasan mo lang po na magbahagi, Panginoon. At salamat po sa mga makikinig, sa mga kaibigan namin, sa iba't ibang dako, sa mga probinsya na maaabot ng salita mo, O Diyos. Buksan mo po ang kanilang pakinig, ang kanilang puso, higit sa lahat, yung kanilang spiritual na buhay, Panginoon, ay maintindihan, maunawaan, upang ang iyong salita ay magkaroon ng kaganapan sa kanilang buhay sa araw-araw, Panginoon. Lord, maraming salamat po at maging kay Pastor, salamat din po sa kanyang buhay sapagkat hindi siya nagsasawa Hallelujah. na ang iyong salita ay ibahagi Purihin ka, O sa Diyos. mga tao na nais mo pong maligtas, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil pinagkakaisa mo po kami sa bawat oras na iyong salita ay ninanais mo ay may makarating sa iba't ibang lugar. Diyan din po kay Sister Mercy sa kanilang mga gawain. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna at dalangin po namin na magkaroon po ng kasiyahan. Opo. Yung kanilang puso sa kanilang mga homecoming, Opo. Panginoon. Ginagawa ngayon, opo. Na kanilang, sa kasalukuyan ay yung po kanilang pong gagawin. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang manguna sa gawain yun sapagkat sa simula pa lang, nagnais na po ang kapatid ko ito na ang iyong salita ay madala doon sa kanyang mga classmate, Panginoon. Opo. At marami na nga po sa kanila ang nakarinig na at tumanggap na rin po, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord, lahat po ng bagay ay may pangyayari dahil sa kayo may kapangyarihan na magbigay ng lahat ng bagay na ito. At ito nga po, ibigay mo na doon sa mga na bigyan mo na po ng kaalam at karunungan para ipahayag ang iyong salita. Salamat po at sa amin pong pagpapatuloy, kayo po ang manguna sa gawain ito, Panginoon. Kayo po ang maging sentro sa gawain ito, Panginoon. Ilagay mo po kami, O Diyos, sa hindi kurang upang ang iyong pangalan ang patuloy na mataas. Hallelujah. At maluwalhati. Sa pangalan po ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, kami po yung magsasabi ng Amen. 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 Hallelujah. Thank Purihin you, ng Lord. Diyos. Sister Lina, pwede bang bigyan mo kami ng Bible verse? Hindi ko alam po, ibibigay ni Sister actually talaga eh. Sa biyaya ng Diyos, ano bang gusto mong
o nilagay ng Panginoon sa iyong puso para makinabang naman ang marami mula sa salita ng Lord? Dito po sa Mateo 11:25 hanggang 28, siya sabi po rito, Matthew chapter 11, chapter 11, verse 25 to simula sa 25, 28. okay, hanggang 28. Opo. Ang gamit mo ay Tagalog. Opo. Anong title niyan? Anong ano niyan? Magandang Balita, Balita. Biblia. Ang sa akin po ay King James Version. Ayan, sige po. Ganito po, sa verse 25, ng panahong iyo ay sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo namang sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. 27. 7. Ibinigay mo muna sa akin binigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Puri po ang Panginoon. Verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhan na bibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Napakabuti ng Lord. Pasanin ninyo ang aking 29, pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Thank you, Verse Lord. 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko. Hallelujah. Purihin po ang Pakiulit nga yung verse 30. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, ibig sabihin, pag ang Diyos ang nagbigay ng gagawin natin tungkulin, hindi ito pabigat sa atin. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na mahirap pang maglingkod sa Lord. Ang sabi ng Panginoon, my yoke are easy and the burden is light. Sige po. Kaya purihin po ang Diyos sa mga salita niya sapagkat dito nga po, ang kanyang nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil isa po kami na nabagyan ng kaalaman Okay. ng salita ng Diyos. At nato nga po, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kami po ay nasa harap ninyo ngayon at nagnanais na magamit ng Diyos para ituro naman yung ibinigay sa amin ng Diyos. Okay. Yung katuruan niya. Kaya ito po ang nais din ng Diyos sa atin. Sabi rito, dito po sa verse 27, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Salamat sa Diyos dahil nung una po, matuto ko, ako po taong layas. Gala. Gala. Ibig sabihin kung saan ka nakakarating. Ano po, ibig sabihin, naglayas ako sa aming bahay. Naging layas ako noon. Pero salamat po sa Panginoon dahil kay tayo pala, kapag tayo talagang nais ng Diyos Nais. na maligtas. Opo. Kahit At lahat gusto niya maligtas talaga. Kapag ikaw gusto maligtas ng Diyos, kahit saan ka naroon, kahit na anong ginagawa mo, ibabalik at ibabalik ka niya sa lugar na iyong pinanggalingan. Lalo na, bata pa po ako nakakarinig na po ako nito. Nakakasama na po ako sa Sunday school, natuturoan na. Kaya sabi nga doon sa Proverb 22 verse 6, sabi niya, train up a child while he is young. When he becomes old, he will not depart from it. Okay, train up a child in a way he should go. He should go. Oo, tama ka ron. Kaya, purihin po ang Panginoon dahil sa kabila po ng aking bagamat bata, walang kaunawaan. Pero nakadinig ka na ng salita ng Diyos. Nakarinig ako ng salita ng Diyos, hindi ko naunawaan. Kaya nga, hanggat hindi po natin pinag-aaralan yung kanyang salita, kahit minsan di po nating maunawaan kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Kailangan bigyan ng oras ng panahon. Kaya kailangan po, yung panahon natin sa Diyos ay magkaroon po tayo ng oras. Kahit sa isang araw, mabigyan po natin ng panahon ng kanyang salita. Dahil i-reveal po niya sa iyo
kung ano ang gagawin mo at kung ano ang magiging sitwasyon mo sa iyong buhay na pananampalataya. Iba't iba, kasi iba't iba po ang kaloob ng Diyos sa atin. May kaloob ng pagtuturo, may kaloob ng ibang pag-evangelista, may pastor, may teacher, marami. may apostol, may propeta, Opo. at marami pang iba. Opo. At Sa pagtulong, di ba? At dahil nga po doon sa nangyari doon sa akin, ako po naman, parang sasabihin ko, isa na rin po ako naging prodigal sa nung panahon na yun. Oo. Talagang lumas ako, 10 taon ako hindi umuwi. Pero na ako'y dumating sa bahay, Hindi umuwi, wala ka ng masalansangan. umuwi na ako doon sa bahay. Nagpunta ka sa ibang lugar. Sa Bisaya ako napadpad. Oo, from Taytay. Doon ako napadpad, 10 Walang salita ka ng Diyos noon. Ay, ibig sabihin, Pero yung parang nadala ko rin kasi nagkaroon po ako ng mga letter na kabit-kabit. Aking tinanggal-tanggal, nakabuo po ako ng I Walk with God. Yung I Walk with God na yun, dinikit ko sa dinding na aking pinuntahan yun sa... pinuntahan ako. Tapos nag-aral din po ako sa paaralan, sa Koreo. Pamamagitan ng Biblia. may ganun pa noon, oo. Opo. Ngayon, sa pamamagitan na ng cellphone. Opo. Sa Koreo, papamagitan ng Koreo. Padadala yung mga subjects, Opo, mga gano'n. yung mga tanong, yung mga ano. Oo, sige, oo. Hanggang sa makagraduate nga ako. At pero bagamat nakagraduate ako sa ganung paraan, hindi ko pa rin po isinasabuhay. So parang head knowledge lang lahat, yung natutunan mo, yung alam mo sa salita ng Diyos. Parang gano'n. Naaala ko pong lahat yung mga gano'n. Nandun pagka napuntan ako ng mga kaibigan ko, mga kumare, magdadala po yun ng tuba, 1 galon. Mag-uumpisa po yun sa kalahating galon, magtatapos sa lata-lata. Inuman na kayo? Inuman na po. Meron pa. Doon po ako natuto ng mga gawang hindi maganda. Oo, yun yung mga panahon na naglalalaboy ka. Opo. Okay. Pero hindi naman po ako talagang sub-sub doon sa ganung ano. Kasi ginagawa ko, pagka nasa upuan ng ganyan, ginagawa ko, nakikisalay ko sa mga bata. Yung nakikipag-enter. Oo, so naglalaro ka. Paano ngayon yung nakapasok ang... salita na. Oo, paano po? Ano po ang maitutulong niyan sa atin? Nung ako nga po makauwi na, bumalik ka na ulit rito, 10 years ka sa ibang lugar. Kasi po, Rito. ito po yung kasi yung kapatid ko, kung meron yung dito, nagpapahulog, nagpapautang ng mga gamit. Taga doon pala. Taga doon. Nung siya umuwi, nagbakasyon, yung kapatid ko, kumusukin niya, pinadalang ng Boy State. Ayun, Boy State. Sila mag-anak, nagsalita. Sabi ng bunso, Salina, simula nung ako ipanganak, hindi pa kita nakikita. Hanggang ngayon, hindi pa kita nakikita. Tapos yung naman bayaw ko, nag-share ng Word of God. Yung kapatid ko, Lina, laging kami may devotion at isinasama ka namin sa devotion. Prayer. Mahalaga, may nananalangin, ano? Talagang silang mag-anak. Ano nangyari? Ayun, nung panahon, siguro 1981, doon kasi dumating. Iyak ako. Nang kumakanta sila. Dahil sa... Napaiyak ako. Yung pag-iyak ko yun, nag-inom ako ng sumama ako doon sa nag-inuman. Sumama ako sa nag-inuman. Tapos lakad ako ng lakad. Na parang nawala sa sarili. Ganun. Sabi, uuwi na ako! Pinapauwi na ako! Sabi ko ganun. Pero sa salitang Bisaya, bukas mismo uuwi na ako. Paano yung salitang Bisaya na uuwi na ako? Alam mo ba? Mauli. Sige, sabihin mo nga sa akin. Mauli na ako sa amo balay. Sa amo Bungto. Okay. Yung bayan Bungto. Tapos sabi ko, so parang nagpaalam ka doon sa mga kasama mo. Okay. So, sa madalit salita, yung connection ng ating, yung sinasabi mo nga na itong binasa natin sa Matthew, anong pasok nun? Yan nga po, na pumasok ako doon sa pumunta ako sa tatay ko, nasa bukid, nagdala ko ng pagkain.
Tapos humingi po ako ng tawad. Sabi ko, Amang, patuwarin po ninyo ako. Dito na yan, nandito ka na Dito nun. na po. Nasa Taytay ka na nun. Nasa dyan. Nasa bukid po Amang ko. May taniman sa mga gulay. Bukid pa to noon eh. Oo, sige. Diyos may aurora. Oo. Ayan. Di pa, wala, okay naman siya. Sige, kung ikaw talagang magpirmi ka na dyan, Oo. diyan ka na tumira, huwag ka na kung saan sa pumunta. Walang galit, walang kumungas. Tinanggap ka, no? Kinupok ko. Sabi, diyan na nangyara ko tumira. Ganun pa man, sinasabi niya sa akin na magsimba ka. Pero yung sinabi pagsimba, ginagawa ko pag-araw ng linggo, kinukuha ko yung labay, hindi ako pumunta. Naglalaba ka. Naglalaba. Maraming ganyan, yun ang dahilan ngayon. Pero po rin po, Panginoon. Napakabuti pa rin ng Diyos. Nakuha ka pa rin niya, no? Ito yung mga kapatid ko na nag-send sa akin ng voice tape. Niyaya ko, sabi niya sa akin, Lina, samahan mo ako. Saan? Basta sumama ka, gantong oras. Yung pala doon sa Baptist. Okay, kahit na anong wag na banggitin yung pangalan ng dinala ka sa gawain ng Diyos. Dinala sa gawain. Akala ko, Sumama ka. sumama po ako. Yung palang prayer meeting. Prayer meeting nila doon sa Prayer meeting. Wala na ako nagawa. Naupo na ako sa santabi. Yun po ang simula. Yun po ang simula ng ako makarit na salita ng Diyos, hindi na ako bumitaw. Tuloy hanggang sa ngayon. Parehan ng Diyos. Alam niyo po, si Sister Lina, bagamat siya po ay dalaga, walang asawa, hindi talaga pinabayaan ng Diyos. Opo. Naalala ko po, Sister Lina, yung sinabi ni Pablo. Opo. Tinan nga natin sa mga gawa. Acts chapter 20, verse 32. Acts chapter 20, verse 32. Napaganda na ginawa ng Lord sa iyo, Sister Lina. Hindi ka napariwara, ano? Hindi pa kasi nagtinda po ako doon. No, Acts chapter 20. Napakahalaga rin ng may mga nanalangin sa iyo. Acts 20:32, ito ang sabi niya. Tingnan niyo po yung verse 32. Pakibasa po, Sister Lina. At ngayon, itatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang magpapahayag ng kanyang kagandahan Pakiputol. loob. Alam mo si Paul, yun nasabi niya sa mga mananampalataya doon sa lugar na kanyang pinagtuturuan noon. At ang sabi niya, aalis kasi na siya. Nasabi niya, at ngayon ay, ano sabing ginamit na salita sa iyo? Na salitang nagpapahayag. Hindi. At ngayon, Itinatagubilin. Ibig sabihin, iniiwan. O kaya, yun, ipinagkakatiwala. Ipinagkakatiwala. Yung mga mananampalataya, kanino ipinagkatiwala ni Paul? Sa Diyos at sa salita ng Diyos na nagpapahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Kaibigan, kapatid, tulad na nangyari sa Sister Lina, napakahalaga po na tayo po ay doon nakatahan. Nakatutok sa magandang biyaya. Salita ng Diyos na nagbibigay ng kanyang kagandahang loob. Ano man ang yung nakalipas, sabi mo nga, parang ginamit ng Diyos yung tatay mo para iparamdam yung pagmamahal ng Diyos sa'yo na babae po siya. Ilang taong ka ba nun? 20. 20, naglayas. Umuwi ako 30 na. Umuwi kay 30 na. So, maaaring may sama ng loob na ang tatay mo, no, na pagalitan ka, sisihin ka. Ngunit walang nangyaring gano'n na parang naramdaman mo na, sabi mo nga kanina, no, na naikwento mo sa akin na sabi mo sa amin na parang ang prodigal son. Tulad ng prodigal son, nung bumalik siya sa kanyang ama, nung malaman niya at maunawaan na walang ibang kaayusan maliban sa piling ng kanyang ama, ay pag-ibig ang ipinaramdam ng kanyang ama. Doon mo naramdaman no, na napakabuti ng Panginoon. At yung kabutihan niya, yun ang ipinakita sa iyo. Kaibigan, kapatid, anuman ng kalagayan, anuman ng pag-ikot ng mundo sa iyo ngayon, marahil ikaw ay kasi may mga iba na dahil sa kapabayaan sa katawan, actually, yung iba hindi naman kapabayaan, kundi pagsasamantala sa kanyang katawan, bata pa lang ay nag-iinom, di ba? Marahil ay nagkaroon ka ng sakit karamdaman o hindi mo man sinasadya ay mayroong sakit karamdaman o anuman problema sa iyong pisikal na katawan. Kaibigan, kapatid,
wala pong pagmamalupit na nagmumula sa Diyos. Opo. Lahat po tayo, Purihin po ang Panginoon. amen, lahat po tayo nais ng Diyos na makaahon, makaalis sa anumang pabigat na hindi galing sa Kanya. Ang tanging author, ang tanging pinagmumulan ng kapalpakan ng isang tao ay si Satanas. Opo. Pero ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ay Diyos ng nais na ibigay sa sinuman ang kanyang pagkilos. Pero mangyayari lamang po yun kung tayo po ay nandoon nakalagap o nagtitiwala sa ating Diyos. Pinapaayos yung buhay sa Diyos. Opo, paayos natin ang buhay natin. Huwag po tayong magrebelde sa Diyos. Ang tanging Diyos lamang ang may tunay at hindi peking pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng tao. Patutunayan ko po sa inyo sa salita ng Diyos. Pero bago yon, ito po yung ngayong binabasa natin kanina, Acts chapter 20, verse 32. And now, brethren, ang sabi po ni Pablo, I commend you to God, ipinagkakatiwala kayo sa Diyos, and to the word of His grace. Amen? At sa salita niya na nagpapahig ng kanyang kabutihan, grace ng Lord, which is able to build you up. Yung daw Diyos at yung kanyang salita, yung daw salita ng Diyos, ng pag-ibig, ng kabutihan, ay mag-build up sa iyo, magpapalakas sa iyo. Amen. At sinasabi ko muli sa iyo, magpapalakas sa iyo, hindi lamang sa ibang bagay, hindi lamang, kundi kasama ron ang pisikal na katawan. Amen. Ang Diyos at ang kanyang biyaya na salita, kabutihan ng Diyos, kapag ito'y iyong nadidinig, ito'y magbibigay ng kalakasan sa iyo. Salamat sa Panginoon. Yung daw salita na yun, it will able to build you up and to give you an inheritance among them which are sanctified. Yes. Ang lahat po ng pinapaging banal ng Diyos, ang lahat ng tumanggap kay Jesus ay pinapaging banal ng Diyos. Amen? At lahat ng yun, na pinapaging banal ng Diyos ay mayroong mana. Amen. Merong manang nagmumula sa Diyos. At yung manang yun ay mga magaganda at mabubuting bagay. Pero alam naman natin ang ginagawa ni Satanas. John 10:10, pakibasa mo. Hallelujah. Kaibigan, ito yung panahon eh. 2025 ay panahon ng maunawaan mo ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Panahon para muli mong ipasakop sa Diyos ang iyong buhay. Kung ikaw ay Kristiyanong tumalikod sa Kanya, ito na yung panahon tulad na ginawa ni Sister, bumalik. Sapagkat tanging ang Diyos ang malamang ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaisang katagumpayan. Ito ang trabaho ni Satanas, si John chapter 10 verse 10. Pakibasa po. Opo, ito. John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Yun. Si Satanas po, ang magnanakaw, referring to Satan, yan ang modus operandi niya. Magnakaw, to steal, to kill, and to destroy. Yan po ang nais niya. Pero, ang sabi ni Jesus, tuloy, Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. pero si Jesus ay nagpunta rito. Yan po yung pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, John 3:16. Gusto ko ipakita sa inyo na mahal ng Diyos ang lahat. Hindi ka pa man tumatanggap o nakatanggap ka na, walang pagkakaiba. Mahal ng Diyos ang lahat. Ito po yung taon, 2025, ibalik natin muli. Sabi mo, ipagkatiwala mo ang sarili mo sa Diyos at sa Kanyang salita ng nagpapahayag ng Kanyang kabutihan. Tingnan niyo po ang John 3:16. Ito po, John Si 3:16. Jesus po ang actualing nag-declare niyan eh. Pakibasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Amen. Sangkatauhan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sa mabubuti. Ang pag-ibig ng Diyos ay saklaw ang masama at mabuti. Amen. Actually, wala naman talaga mabuti kundi ang Diyos eh. Amen. Kahit anong gawin nating kabutihan, meron pa rin kapalpakan sa atin. Amen. Ang tao ay
hindi talaga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang Diyos, napakagrabe, gayon na lamang. Ibig sabihin, hindi mo masusukat ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Again, ang Bible po niyang gamit ay Magandang Balita Biblia. Bay, maganda talaga. Pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, lahat ng tao sa mundong ito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Pag sinabing hindi kayang sukatin, wala kang anumang pwedeng gawin para mabili mo o para ma-attract mo ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang Diyos mismo ay nakadisenyo ang kanyang sarili. Hallelujah! Amen. Na isang pag-ibig. Siya po'y pag-ibig. At dahil siya'y pag-ibig sa lahat ng tao sa mundong ito ay ipinagkakaloob niya. Pero merong sistema. Pakibasa ulit sa simula. Pakinggan po nating mabuti. 16. Nawala. Yan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tuloy? Ulitin ko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. So dahil sa pag-ibig na yon, may sistema pa rin. Ang ginawa ng ating amang nasa langit, ibinigay niya si Jesus. Kasi kailangang may parusahan. Alang-alang sa Sa tao. sangkatauhan. Ang sangkatauhan po ay nalubog sa kasalanan at ang the soul that sinneth shall die. Mamamatay lahat eh. Ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit ayaw ng Diyos na mawala tayo sa Kanya. Ang ginawa po ng pag-ibig ng Diyos, yun po ang basihan sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, yun ang basihan, kaya niya ipinadala si Jesus. At yung Jesus na kanyang ipinadala, ang sasampalataya sa Jesus na yon, ang tatanggap at magsasabing, Panginoon, kailangan kita, tinatanggap kita, hallelujah! Amen. Ikaw po ang aking Panginoon. Ang taong yon ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan ngayon ay buhay ng Diyos na ibinibigay sa sino man taong tatanggap kay Jesus. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay tumanggap na kay Jesus at hindi mo nararanasan ang kaayusan ng buhay, isa lang ang dahilan. Marahil, ginagawa mo ang alam mong dapat gawin. Alam mo. Pero merong salita ang Diyos na sinabi niyang kung ano ang dapat nating gawin. Balik lang sa Lord, ipagkatiwala ang sarili sa Lord, at mabuhay sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kabutihan. Amen. At kung hindi ka pa tumatanggap kay Jesus, amen? Ito yung panahon. Ito rin yung oras at panahon na sinabi ni Jesus sa Revelation o Pahayag chapter 3 verse 20. Ano po ang sabi sa Revelation 3:20? Hallelujah. O Pahayag chapter 3 verse 20. Mababasa niyo po sa screen yan, nakasulat dyan. Pero babasahin po ni Sister Lina. Hallelujah. Bago ang kanyang Biblia, kaya nagkakadikit-dikit pa. Yan, chapter 3, 3:20. verse 20. Yan, gamitan mo. Yan. Gamitan mo ng guhit, ng iyong ano. Ito. Kaya kami ganyan, pambasa yan. Yan. Tingnan mo ang iyong mga kasalanan. Verse 20. Verse Chapter 20. 3, verse 20. Okay. Pahayag 3:20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Pintuan. Hindi, yung ganito lang. Grabe, no? Ikaw ang inaantay ng Diyos, hindi ang Diyos ang inaantay mo. Ang Diyos nakakilos na. Opo. Pero kumakatok siya sa iyo. Opo. Ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na lumapit. Ang Panginoon, hinanap tayo ang pumunta, siya ang pinuntahan. Amen. I mean, si Jesus mismo ang bumaba. Opo. At hindi siya malayo sa atin.
Katok siya ng katok. Ang inaantay ng Panginoon ay desisyon mong buksan ang puso mo at tanggapin siya. Opo. Hallelujah. Hindi kahit kailanman nawala ang Diyos sa'yo. Amen. I mean, hindi kahit kailanman na pinabayaan ka niya. Ang tao po, hindi lang maintindihan, hindi nila nauunawaan, kaya kailangang ipaliwanag. Sabi nga kanina, maintindihan ang salita ng Diyos. At ngayon ay ipinapahayag po namin sa inyo. Hindi sinungaling ang Diyos at ang sabi niya, kumakatok siya sa iyo. Amen. Balik muna ulit tayo. Kung noon ay natanggap mo na si Jesus, kumatok siya sa puso mo, pinagbuksan mo siya, tinanggap mo siya, at ang sabi ni Jesus, papasok ako sa iyong tahanan, makakasama mo ako, sabay ng kakain. Ibig sabihin yun yung panahon na naghahari na siya sa iyo. Opo. Ngunit dahil kung siya ang naghahari, dapat yung gusto niya, yung salita niya, ang nagagawa. So dahil hindi mo nagawa yun, meron kang mga sariling desisyon, meron kang mga na sa tingin mo yun ang tama. Kada taon, meron kang New Year's resolution. At sasabihin nung iba, sa isang taon na lang kasi ang daming nagsisimula ngayon. Kapatid, ang kailangan ay ang salita ng Lord, ang maunawaan at siyang i-apply mo sa buhay mo. Anong sabi ng anong sabi kanina binasa natin, Acts 20:32? At ngayon ipinagkakatiwala ko sa iyo, kayo sa Diyos, at sa salita niya na nagpapahayag ng kanyang biyaya o kagandaang loob. Ito ay magpapalakas sa iyo at magdadala sa iyo. Yung Word of God, yan ang magdi-deliver sa iyo. Yan ang courier. Courier ba tawag doon? Yan ang magdi-deliver ng mga mana mo. Kaya ibig sabihin, kung tumanggap ka na kay Jesus, ito yung panahon, 2025, kaibigan, kapatid, napakahalaga na sa Diyos ka magpasakop, hindi sa sistema ng mundo, magpasakop ka sa Diyos, at yung salita niya ng biyaya, hindi sumpa, Biyaya. yung biyaya, yung nagpapahayag ng kanyang kabutihang loob, tanggapin mo yan at yan ang ideklara mo sa buhay mo, yan ang ideklara mo sa kalusugan mo, sa financial mo, sa kinabukasan mo. At yung mga salita na yan ang magdadala sa iyo. Ibig sabihin, kapag yan ang namumutawi sa iyong mga bibig, may mga ilang salitang nadinig na natin kanina. Amen? Mahal ka ng Lord. At ayaw niyang mapahama ka. John 3:16. Amen? Yun ang mga lumalabas sa iyo. Hindi yung napabayaan ata ako ng Diyos. No, ito yung taon. 2025 na ang idideklara mo, pagising mo pa lang, mahal ako ng Diyos at ayaw niyang ako'y mapahamak. At dahil nga doon, binigay niya si Jesus at tinanggap ko naman si Jesus. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Yun po ideklara mo. Yung salita na yun ang biyaya ng Diyos, sisibol sa iyo Amen. ang lahat ng manang mabuting galing sa Diyos. At kung hindi ka pa naman tumatanggap, ang sabi niya, yung desisyon. Ito yung pagkakataon. Amen. Na buksan mo ang iyong puso. Buksan mo yung buhay. Napakalaga po nun. Buksan mo yung buhay sa ating Panginoon. Gusto rin bang halaga ng buksan mo talaga? Alam kong malalim sa iyo to eh. Pag ang buhay mo, binuksan mo sa Lord, paano ba? Yun, ang sa akin nangyari nun, talagang hindi na ako hindi na ako Hindi ka na bumitaw, no? Dahil nakita mo yung Hindi na pag-ibig. ako matras. Tsaka, nung aking mabautismo, talagang magmula doon sa pinagbautismo sa akin, hanggang sa Sa bahay. tubig, water baptism. Hanggang sa pag-uwi sa bahay, hindi natigil ang pagluha. Grabe. Bumabalon yung luha sa mata ko. Ano, bumabalong? Bumabalon yung luha. Ibig sabihin, dire-diretso. Opo. Nasa bahay na po ako. Dapat, doon pa lang sa lugar na pinagbautismoan, dapat natigil na, pero hindi. Ang iyak ko, talagang, sabi ko, ako mismo, sa sarili ko, nagtataka, bakit ako umiiyak? Sabi ko gano'n. Damang-dama mo yung love. Yung joy na nasa loob ng buhay mo. Bakit? Kasi tinanggap mo si Jesus eh. Opo. Nasa loob mo, wala sa labas si Jesus eh. Kaya salamat po sa Panginoon. At sabi ko nga, madalas ko sasabi sa kapatid ko, minsan, pagka pera, pinag-uusapan. Sige, tuloy. Pagka pera pinag-uusapan, sabi ko, anin natin ang pera ngayon? Mhm. Sa panahon nito, nakikita natin kung ano ang lagay ng ating mundo. Bakit ka pa magpapakahirap, magpapakasumikap? Sabagay, nasa Biblia yun. Well, kailangan nating magtrabaho. Kailangan, dahil lang sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Kailangan natin, pero ang ibig sabihin, wala sa pera Yung kaligtasan. at wala sa pera ang
tunay na tagumpay. Opo. Ang pera ay tool ng Diyos para sa biyaya. Gamit lang natin yun dahil tayo nandito sa Oo, hindi natin pwede ipagpalit ang Diyos sa pera. No, pero kailangan natin kumita. Kailangan din. Actually, ipinagpe-pray nga natin lagi yan. Hindi kailangan din, kailangan. Kailangan. No? Ayaw ng Diyos ng tamad. Ayaw ng Diyos ng tamad. No? Actually, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, magiging masipag ka eh. Magiging masipag ka. Tingnan mo ang Deuteronomy 8:28. Old Testament, Deuteronomy. Tingnan mo ang Deuteronomy. Tingnan natin ang, ito pa po ang isang salita ng Lord. Tingnan mo, Deuteronomy. Bilang Oo. Exodus. Ano? Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. Kung daw nagkakamali, pero yan yun. Deuteronomy, Deuteronomy chapter 8, verse, teka ha? Sige, verse 18. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Tingnan niyo po yung salita ng Lord. Sige. Subalit, alalahanin ninyo si Yahweh. Okay, si Yahweh, alalahanin. Ibig sabihin, huwag mo aalisin sa iyong isipan, okay? Pakiulit. Subalit, alalahanin ninyong Si Yahweh, na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumamang kayo. ibig sabihin, kapag kayo nasa Panginoon, amen? Amen. Bibigyan kanya ng mga diskarte sa buhay. Opo. Yung dating tatamad-tamad, sasabihin walang matrabaho, ba, bibigyan kanya ng karunungan, kaalaman, baka makapag, ano ka pa ng negosyo eh. Amen? Yun po, kasi, hindi pwedeng wala tayong, hindi pwedeng, hindi pwede, kailangan po nating i-apply ang sinabi ng Panginoon. At ang Diyos mismo, sabi, ang nagbibigay sa atin ng karunungan upang sumagana. Opo. Huwag po nating kakalimutan. Kaya kaibigan, kapatid, kung sakaling wala kang, sabi mo, walang makatanggap sa trabaho, come on! Declare the word of God. Amen? Amen. Ngayong Panginoon, ako'y nasa iyo. Alam kong ikaw, o Diyos, ang magbibigay sa akin ng karunungan at kaalaman. Paano kumita? Hindi paano mandaya, Paano kumita? Amen? Kaya huwag natin ipagyayabang. Hindi, ibang usapan yun, Kung meron man tayong dapat ipagyabang, Ang Diyos. ang ginawa ng Diyos sa atin. Yun po sabi ng Bible. Ibig sabihin, sa ating kasaganaan, talagang kikilalanin mo na ito'y biyaya Amen. ng Diyos. So, balik po tayo. So, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon, kailangan mo siya. At ang Diyos na ito, nasasama sa iyo, na punong-puno ng kaluwalhatian, punong-puno ng kabaitan, punong-puno ng pagpapalat, biyaya, ang magtuturo din sa iyo paano makaahon sa buhay. Kailangan po natin yon. Alam mo, sister, sino ang nagbaba kay Jesus simula sa krus? Si Matias. Yung Matyas. Si Ireneo Matias ang Iyo, kinuha niya. Hiningi niya kay Pilato. Tingnan natin. Sino ba? Sa John. Sa John. Sa John, okay? Sino yung Matias? Saan mo nakita yung si Matias na yan? John. Okay. John. Asan na yun? Hanapin mo dyan. Namatay na si Jesus sa krus, di ba? Inilagay na. Ano pong niya? Ang kapangyarihan ng anak. Yan. Diyan ano po, Pastor? Tingnan mo sa John chapter 19. Okay, saan inilagay si Jesus? 19 verse. Verse 38. Masarap ang lasa ng Bible. Oo. John chapter 19, verse 38. Ayun. 38, 31, 38. Pagkatapos nito, si Jose na Arimatea. ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang
bangkay ni Jesus. Nga, si Jose Martia. Hindi, lugar yung Arimatea, si Joseph. Si Joseph nga po. Kaya si Joseph po, na taga-Arimatea, hindi yan yung tatay niya, ha? Hindi po. Dahil maagang namatay yun. Ay may katungkulan at may pera. Sister, may koneksyon. Wala sino man sa disipulo ang nakagawa nun. Pero yung may koneksyon, mahalaga eh. Nakuha mo, siya ang nakapagbaba. Opo. Kasi siya lumapit doon sa kay Pilato. Oo, kasi siya yung pwedeng tanggapin ni Pilato. Siya may pera. Amen? Mahalaga po. Uso pa rin pala noon pala. Hindi, mahalaga po talaga. Hindi po natin pwedeng baliwalain. Opo. Amen? Opo. Ang paggamit ng connection nasa tamang Paraan. paraan. Hindi po natin pwedeng sabing baliwala yan dahil ang Diyos mismo ang naglalagay sa... kita nyo po si Esther ba yan? Oh, siya inilagay doon sa siya inagustuhan ng hari. Kung hindi dahil sa kanya, sa connection niya, kaya nga sabi, inilagay ka dyan sa panahong ito dahil kailangan kang gamitin ng Diyos. Ang mga Hudyo ay nasa labas. Pinarurusahan, may batas na para sila ipatayin. Pero may isang babae na inilagay ng Diyos sa connection. Amen, hindi po baliwala. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pabor. Kailangan po yan. Naging kay Jose. Si Jose, tamo? Hindi po yan baliwala, wag nating memenusin yan. Kailangan po yan. Dahil kung ang Diyos ay nasa atin, tayo po yung mabibiyaan, may kanya-kanya tayong gagawin na tungkulin. Hindi po natin mamaliitin ang mga taong inilagay niya sa taas sapagkat kailangan po natin sila para magamit ng Panginoon. Ang sabi sa Bible, sa huling panahon, maiyahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Ang tanong ko po'y eto, paano maiyahayag ang salita ng Diyos kung walang pera? So kung sa huling panahon, kinakailangan mahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo, ibig sabihin, ang gagamitin ng Diyos para ipinance ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay anak din niya. Ibig sabihin, marami talagang anak ng Diyos na nagpapagamit sa Diyos financially, ang sasagana at yayaman sa huling panahon sapagkat kailangan ang biyayang yon na inilagay ng Diyos sa kanila para po sa paghahayag ng salita ng Lord. Kaya kaibigan, kapatid, hallelujah, kaibigan, kapatid, ang buhay ng kaayusan, katagumpayan, ay nagmumula lamang sa ating Diyos at yun sa pamamagitan ng mga salita niya na ating i-apply sa ating buhay. Amen. Tingnan pa natin po, tingnan natin ang 2 Peter, ikalawang Pedro. Sister, pakibasa po sa iyong Biblia. 2 Peter chapter 1. Tingnan po natin ito. Verse 2. Ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 1, verse 2. Ano po ang sabi dyan ni Pedro? Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos. Pakiputol. Gusto ni Pedro, okay, sa kanyang mga kausap, at kung ano sa totoo sa kausap niya, itotoo din sa atin. Sapagkat ng kausap niya, yung mga born again, mga tumanggap kay Jesus. Ang sabi, kumbaga, ang sabi niya, nais ni Pedro na sumagana. Sumagana, mag-umapang, sumagana nawa sa inyo. Amen. Ang alin daw? Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob ng Diyos. Kagandahan, ha? Kagandahang loob na... kung tayo marunong magbigay ng magandang loob, amen? Hindi tama, hindi perfecto ang ating kaisipan. Kung tayo marunong magbigay ng mabubuti sa ating mga anak, ang Diyos pa kaya? Amen. So, ito, sumagana sa inyong kabutihan ng Diyos. Pag sinabing kabutihan ng Diyos, mabuti talaga. At pwede palang sumagana yung sa isang tao. Amen. At ano pa, sumagana nawa sa inyo ang kabutihan ng Diyos at kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos. Kapayapaan, pwede palang sumagana sa ating buhay. Yung mga, sabi niyo may mga depression kayo. No? Wala pong problema dyan. So, pwedeng sumagana sa iyo, hindi ang pag-iisip, kundi ang kapayapaan ng Diyos, pero meron pong sistema uli. Amen. Pakisimulan mo uli sa umpisa, pakinggan po nating mabuti. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos nasa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ganito po sinabi sa English, no? Grace and peace be multiplied unto you. Amen. Sa'yo, sa sino man. Amen. Sa mga tumanggap sa Panginoon, ito'y mananaghan na talaga.
Kaya nga kailangan mo tanggapin si Jesus. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Through the knowledge. Magsasagana lamang niya kung ikay merong knowledge. Ang Greek word po nito ay epignosis, I think. Gagamitin ko po ang aking Bible na meron pong Greek word. 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace and peace be multiplied to you through the knowledge. Epignosis. Yung pong epignosis na Greek word na ginamit ditong knowledge is precise and correct knowledge. Ibig sabihin, yung alam mo through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kailangan yung meron kang knowledge sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, naintindihan mo kanyang mga sinabi. Yung sinabi niya, kumikilos sa iyo. Again, tulad ng binasa natin kanina, napakalaga po, sa taong 2025, ikaw ay nasa Diyos at nag-ooperate sa iyo yung kagandahang loob ng kanyang salita. At ang kapayapaan. Ang kapayapaan maghahari sa iyo. Come on. Hallelujah. Excuse. Pakibasa ang verse 3. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bagyan tayo ng kanyang kaluwalhatian Amen. at kadakilaan. Mabubuhay tayo ng maayos na matagumpay talaga. Amen. Kung ang Panginoong Hesus ay tinanggap natin at mabubuhay ayon sa kanyang salita. Kaibigan, kapatid, huwag na yung sinabi ng kapitbahay. Huwag na yung sinabi ng mga nakakatakot na balita. Huwag ka dyan matakot, huwag ka dyan mabuhay. Huwag na sa sinabi ng taong galit sa iyo. Panahon na para mabuhay ka sa sinabi ng Diyos. At kinakailangan mo siyang tanggapin. Kung hindi mo pa po siya tinatanggap, narito po kami para tulungan ka sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Nais ko po na hindi pa huli, pakishare ng video na ito o ng programang ito na napapanood mo ngayon sa YouTube man o sa cellphone mo. Sapagkat napakahalaga po ng katuruang ito na magdadala sa iyo ng kaisa at katagumpayan sa taong 2025. Hindi mo ito maintindihan ng unang panood. Panoorin mo to ng paulit-ulit. At pakishare kapag natanggap mo ang video na ito. So ikaw na napasahan ng video na ito o na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, nais kitang anyayahan sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Bibigkasin ko po ang panalangin, uulitin mo after me at i-guide po tayo. Si Sister ano ang mag-uulit, I will lead the prayer. Amen. Ito po ay Tagalog. Tayo po yumuko, sabihin mo, Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong na Hesukristo, ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay ay namatay para sa akin. para sa akin. At sa ikatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli. ikay nabuhay na muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan na mga tatamasahin ko ng mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay sa buhay na walang hanggan. na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatan maging anak ng maging Diyos. anak ng Diyos. Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Amen.
Amen. Whew. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Excuse. Hallelujah. Alam mo, kaibigan, ito yung pagkakataon Talaga, ang taong 2025, ngayon tinanggap mo si Jesus. Mabuhay ka sa kanyang salita, pasakop ka sa kanyang patuloy, at makikita mo ang resulta ng katagumpayan ng kanyang salita. Sister, may sasabihin ka. Purihin ang Panginoon. Kung kayo man nung nakaraang mga taon, nagkaroon kayo ng hindi maayos na relasyon, ito yung taon. God will restore. Amen. Hallelujah. Na-restore ang iyong Relasyon, buhay. Una, ang relasyon ninyo. Pangalawa, ang relasyon natin sa Diyos. Relasyon sa mga mahal sa buhay? Oo. Wow. Relasyon sa mga Oh, mahal I sa accept buhay. it, Lord. Thank you. Grabe. Salamat sa pagtanggap mo sa ating Panginoon Jesus. Mula ngayon, panghawakan mo ng pangako ng Diyos. Sasagana ka. Amen, amen, amen. Kailangan yan para magamit ka rin ng Panginoon. Ikaw ay isang pinagpala upang maging pagpapala. Amen. Ganon din ang restoration ng iyong katawan. Amen. Restoration ng iyong mga laman loob, organs, amen, anything. Body be restored in the name of Jesus. Financial be restored in the name of Jesus. Relation be restored in the name of Jesus. Hallelujah. Right thinking be restored in the name of Jesus. You are blessed, kaibigan, kapatid, at nawa, ikaw na tumanggap sa Panginoon. Kung merong, siguradong meron na malapit na church sa iyong bahay, inuuwian o trabaho, you can attend. Napakalaga po ng local church na meron ka. God bless you. See you again. Remember, cheer up. The word works. Purihin Bye. ang Panginoon. Hallelujah. Love you. God bless. Kita-kit sa susunod. Amen. Salamat. Purihin ka, Panginoon. Oh, glory to God.